Barado si Marcoleta kay Senator Lacson. Napanood ba nyo yung ginawang privilege speech ni Senator Lacson kung saan binara niya si Marcoleta bilang isang senador at ngayon may bago na tayong term para kay Marcoleta. Aside from being a senador, si Marcoleta ay ngayon tatawagin na rin nating senatrol. Hindi na senador, senatrol. Dahil ang kilos si Marcoleta ay parang isang troll talaga at hindi parang isang senador. Ngayon pag-uusapan natin sa video na ito kung saan ba nagsimula itong away ni Marcoleta at ni Lacson at pag-uusapan din natin kung paano ni Lacson na take down si Marcoleta at napahiya si Marcoleta at pinagmukhang tanga si Marcoleta at pinagmukha siyang traidor sa ating bansa. So, paano ba nag-umpisa yung away between Marcoleta at saka kay Senator Lacson? Alalahanin mo na dati kasi si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chair. Sandali lang nangyari yun at tinanggal din siya eventually at pinalitan siya ni Senator Lacson. Siguro dahil doon nainis si Marcoleta dahil nagmukha talagang hindi marunong si Marcoleta kumpara kay Senator Lacson pagdating sa pagiging chairman ng isang committee, especially ang Blue Ribbon Committee Chair. Hindi lang yon. Nung naging Blue Ribbon Committee Chairman si Lacson, siguro napikon si Marcoleta at lagi na lang siyang bumabanat ng kung ano-ano, tumatahol tuwing merong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang dami niyang sinasabi na wala namang laman, ang kulit lang niya, at kung ano-ano na lang sinasabi niya para lang may masabi lang. At pag binakinggan mo yung mga salita na lumalabas sa bibig ni Marcoleta, halos tumatahol na lang siya. Wala nang substance yung mga sinasabi niya. Kumbaga, pangungulit na lang at pagsasayang ng oras na lang ang ginagawa ni Marcoleta tuwing nag-a-attend siya na itong mga hearing na to. Tapos, tuloy-tuloy ang banat niya kay Senator Lacson. Kung hindi sa hearing, ginagawa naman niya to sa kanyang programa sa SMNI ata yun. At nung nag-privilege speech si Marcoleta, dito na napikon si Senator Lacson dahil ang dami niyang mga sinasabi at na-realize si Lacson kailangan na niya sagutin itong si Marcoleta. At tingin niya, dito nga nagumpisa yung galit ni Marcoleta sa kanya nung kinwestiyon niya yung motion to dismiss ni Marcoleta tungkol sa impeachment ni VP Sara. Panoorin natin to. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate Rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Okay, nakikita natin dito, ang simple lang talaga. Yung motion to dismiss, dapat nga hindi nangyari yun. Kasi nga, pagdating sa impeachment, pag natanggap nila yung impeachment complaint galing sa Kongreso, kailangan nilang litisin to bilang isang impeachment court. Yan ang trabaho ng Senado. Wala silang option para sabihin i-dismiss. Kailangan nilang litisin, kailangan malaman, either mako-convict o maa-acquit. Yun lang ang pwede nilang gawin. Kaya ang galing talaga nitong Senate natin, parang nagma-magic na lang, di ba? Gumagawa naman kung ano nung gusto nilang gawin na hindi naman talaga nasa batas. At yun ang unang instance na napahiya si Marcoleta kay Lacson. Tapos sunod naman, binanggit ni Senator Lacson, siya nga yung gumawa ng isang mahabang privilege speech kung saan in-expose niya lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa flood control projects ng DPWH. At dito sa mga Blue Ribbon Committee hearings kung saan nakita natin lahat ng korupsyon ng flood control, lumabas yung isa sa mga unang testigo at nasa sentro ng pinakamalaking korupsyon dito, yung mga diskaya. At ano ang ginawa ni Marcoleta? Unang-una, para siyang naglo-lawyer para sa mga diskaya. Nung sinabi ni dating DOJ Secretary at ngayon Ombudsman Remulla na kailangan may restitution, na magbalik ng pera ang mga diskaya, lahat ng mga ninakaw nila, nagalit si Marcoleta. Sinabi niya, bakit daw kailangan ng restitution? Bakit kailangan daw
magbalik ng pera. Hindi daw tama yun. Sobrang pinaglaban niya yun na parang ayaw pa niyang may makuhang pera ang ating gobyerno at maibalik yung mga ninakaw ng mga diskaya na galing sa kaban ng bayan. Tapos sunod naman, pinilit ni Marcoleta na mailagay sa Witness Protection Program ang mga diskaya. Ano yun? Para magkaroon ng immunity? Tapos lumalabas dito, meron palang koneksyon yung pamilya ni Marcoleta sa mga diskaya. At dito pinahiya ni Lacson si Marcoleta at pinakita sa ating lahat na talagang hindi ang Pilipinas ang pinoprotektahan ni Marcoleta. Hindi ang Pilipinas ang pinaglalaban ni Marcoleta, kundi ang mga diskaya. Para siyang abogado ng mga diskaya. On September 9 last year, after the leadership change and subsequent reorganization of Senate committees, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. I was met with a barrage of undue criticisms by the former chairman, Senator Marcoleta, much of it characterized by a profound lack of respect for both this representation and the Blue Ribbon Committee. During the 23 September 2025 public hearing of the Blue Ribbon Committee, Senator Marcoleta disrupted the proceedings when he raised what he called a prejudicial question on my impartiality as the chairman, following a media interview where I simply answered a question about which among the source persons, in my opinion, between his favorite Diskaya couple and Bryce Hernandez of the famed BGC Boys appeared more credible. Siguro, nakakalimutan na ni Senator Marcoleta ang cases assigned for reading nung nasa law school pa siya. The Supreme Court in the case of Berbari versus Honorable Pedro Concepcion, GR number 16189, February 26, 1920, the court explained that, and I quote, prejudicial question is understood in law to be that which must precede the criminal action, that which requires a decision before a final judgment is rendered in the principal action with which said question is closely connected. Not all previous questions are prejudicial, although all prejudicial questions are necessarily previous. Hindi ko na nga siya pinatulan sa issue na yon para hindi madisrupt ang pagdinig kahit mali-mali dahil sa pagsasalang-alang sa kanya bilang isang abogado na dapat ay alam niyang applicable lamang ang prejudicial question sa mga criminal cases. Well, dapat. He exposed his ignorance as a member of the bar, particularly on the revised rules on criminal procedure, even as he invoked the issue of impartiality at the top of his voice and out of order and decorum, continuously interrupting the chairman and everybody else while shamelessly appearing to act as counsel for the Diskaya couple, without even disclosing before the committee members that one of his family members was an independent director of insurance companies that provided bonds for contractors owned by the 207 billion peso flood control contractors, Curly and Sarah Diskaya. Being a non-lawyer, Mr. President, I hate lecturing a lawyer, no matter how low he ranks among his fellow members of the bar, if I may borrow the words of former senior Associate Justice, Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. At dito nakita mo kung paano pa diniin ni Lacson kay Marcoleta na mahina siyang abogado. At yun nga sinabi ng dating Supreme Court Justice natin, si Justice Carpio. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Diskayas? This inquiry remains valid and grounded, and I can show you from the many, many occasions he stood for in support of the Diskayas. Let us watch. I raise yung prejudicial question. Ang mangyayari dito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit gano'n? Why are so protected? Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa niyo? Kinakailangan magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila'y nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, ba hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled?
So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi sa sinungaling. Tayo ang nagbigay na ng kondisyon kasi. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. It is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Discayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sara Discaya, at the center of a multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. O yan, sa pagpapanood mo niyang greatest hits ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee sa issue ng mga Diskaya, ano tingin nyo? Para bang nagiging abogado siya ng mga Diskaya o ginagawa pa ba niya yung trabaho niya bilang isang senador? Kasi para sa akin, let's let the video speak for itself. Imagine mo kung nasunod si Marcoleta, di ngayon wala pa tayong nakuha ni isang sentimo sa mga Diskaya. Di ngayon baka nalagay pa sila sa Witness Protection Program at nakakuha pa ng immunity. Ang mga Diskaya na isa sa mga pinaka-central figures na kumita ng sobrang laki. Ilang bilyon ang kinita ng mga to dahil dito sa mga flood control na corruption. Tapos sila pa makakakuha ng immunity. Kung nasunod si Marcoleta, siguro nga nangyari yun. At salamat nga talaga kay Senator Lacson. At kinontra niya itong si Marcoleta na parang abogado ng mga Diskaya. Tapos dito naman, pinakita ni Lacson kung gaano kapalpak si Marcoleta at kung paano ba nagmukhang parang kino-coach pa niya si Orly Gutesa, yung kanyang surprise witness sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagbibida ni Senator Marcoleta. Noong September 25, 2025, nagpresenta si Senator Marcoleta ng surprise witness sa katauhan ni Mr. Orly Gutesa. As chairman, I did not raise any objection to members like him introducing surprise witnesses during the proceedings at that time, as long as it can help in unearthing the truth behind the flood control mess, including and most importantly, exposing the masterminds, if evidence warrants. Gayunpaman, hindi pa man tapos ang araw, pumalag na sa media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Nakalaunan ay naging kasalanan ko pa din sa paningin ni Senator Marcoleta. Hindi po ang Senado ang nag-iimbestiga at nagbigay ng hatol na forged ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Mr. President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa sa bahaging ito ng pagdinig. Mr. President, sa obserbasyon ng napakaraming nanonood, tila baga tinuturuan niya kung anong pahina. Page 20 nga daw ang basahin. Sa kamalasan niya, nagkataon na putol pala ang kopya ng affidavit ni Gutesa. Kung todo, tinayuan pa niya para ibigay ang kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakalimutan yata ni Senator Marcoleta na naka-live TV coverage ang pagdinig. Kaya walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita, pati si Henry Alcantara tawang-tawa. Nakalimot din sandali na hindi pa siya state witness nung nag-testify si Gutesa. Let us watch the actual video dahil baka sabihin na naman niya nag-splice kami ng video. Let's watch. Nasabing basura. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya. I strongly deny that I made mention of him coaching Gutesa, Mr. President. Ulitin ko sakaling hindi pa rin talaga magets. Tinanggap pa rin ng komite ang sinumpang salaysay ni Gutesa bilang valid at bahagi ng record dahil sa katotohanan siya ay personal na humarap at nagpatunay under oath ng nilalaman ng kanyang affidavit. Ang masama, Mr. President, tinanggap naman natin sa record ang testimonya ni Mr. Gutesa. Hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo si Senator Marcoleta. Mr. President, ang tunay na issue hindi ang forged na affidavit kundi ang biglaang pagtatago at pagkawala ni Gutesa. For the information of this body,
Mr. Gutesa, who was presented as a witness by Senator Marcoleta, has been unavailable since his initial appearance. Moreover, the committee made the option for Senate protection available to him, but he declined, as evidenced by his signed waiver. And we are dutiful in locating him, Mr. President. Pinuntahan namin ang lahat ng addresses para mayabot ang imbitasyon ng komite and even rigorously visited our CCTV camera footage. Again, displaying his obsessiveness for the nth time, Senator Marcoleta even lambasted me by implying that I was surveilling his office. Galit na galit. Samantalang nais lamang nating matukoy kung sakaling may kasama si Mr. Gutesa nang dumating sa Senado upang sa gayon ay magkaroon tayo ng lead kung paano siya muling maimbitas sa susunod na pagdinig. Hindi ko na nga pinalaki ang aking mga obserbasyon sa paksang ito, Mr. President. Sa halip, sinubukan pa rin naming hingin ang kanyang tulong sa paghahanap kay Sergeant Gutesa. Again, Senator Marcoleta in his TV show ranted against me. Let's watch. Tatanungin ko siya, bakit mo kinur sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo ikukor sa akin? Sino ka ba? I dare ask, Mr. President, if a committee member brings a witness bearing such damaging allegations, does the burden of transparency not follow? Is it not just proper to cooperate with the committee regarding his whereabouts? Why then does Senator Marcoleta find my position so offensive? Kaya nakita mo talaga dito si Marcoleta na parang hindi ko alam kung guilty ba siya o ganyan lang talaga ugali niya. Tama naman yung sinasabi ni Lacson na may testigo dito, na may sinasabi, inimbita nila ulit, kaya lang hindi na nila mahanap. Ngayon kung nagsasabi ng totoo si Orly Gutesa, bakit siya nagtatago? Humarap na siya sa Senado. Tapos ngayon ayaw niyang panindigan yung kanyang sinabmit na affidavit na na-forge pa yung notarization. Kaya nakita mo dito na parang pabida-bida lang talaga tong si Marcoleta Kaya lang, imbis na maging bida, lumalabas dito talaga ay nagiging kontrabida siya. Hindi lang yun. Yung pa-victim pa nga niya dito. Nakala mo siya pa yung binibiktima. Pambihira talaga si Marcoleta. Sunod naman, sumagot si Senator Lacson dun sa angal ni Marcoleta na bakit daw hindi daw pilitin si former Speaker Romualdez pumunta sa Senate hearing. At bakit daw siya binibigyan ng parliamentary courtesy. Ito ang sagot ni Senator Lacson sa issue na to. Madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, "This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute." And then he added, "If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked," unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, "The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny," unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Grabe, ang galing talaga ng 1-2 punch sa ginawa ni Senator Lacson dito. Una-una sinabi niya na hypocrite tong si Marcoleta. At dito binaliktad ni Lacson yung usapan na sinabi nga niya kay Marcoleta, ikaw paano kung ikaw yung inimbita ng Congress ngayon dahil sa inyong SOSE? Dahil remember, Marcoleta did not declare na meron siya nakuhang contribution ng 30 million. Hindi niya yung dineklara sa SOSE niya, Statement of Contribution and Expenses, na he is duty-bound to declare it. Paano kung inimbita siya o sinupina siya sa ating Kongreso? Ano kaya tingin mo magiging posisyon niya pagdating sa issue ng parliamentary courtesy? Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas. Siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, "Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents." You may not like the person, you may not like the presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Tapos kitang-kita dito na sinasabi niya na pagdating doon sa budget hearing ng Vice President, kailangan may parliamentary courtesy. Kaya nakita mo dito selective yung pag-apply ng mga iba't ibang mga batas pagdating kay Marcoleta.
Kung convenient at nakakatulong sa kanya, gagamitin niya yon. Pag hindi, against naman siya doon. And speaking of his SOSE or yung Statement of Contributions and Expenses, ito ang diniin ni Lacson sa kanya. Incidentally, since I mentioned this SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. Dito nakita mo may pagka-veiled threat yung ginawa ni Lacson kay Marcoleta na pag hindi ka tumigil, gagawa talaga ako ng Senate inquiry at ipapatawag natin itong COMELEC at ididiin natin talaga itong issue na to. Kasi tama naman si Lacson eh. Mali talaga si Marcoleta dito. Hindi ka pwedeng tumanggap ng 30 million pesos tapos hindi mo idedeklara sa SOSE mo. Tapos gumagawa ka pa ng palusot kung bakit hindi mo kailangan ideklara yun. Ngayon tignan natin kung ano pa yung mga sinabi ni Lacson tungkol dito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSE case ni Senator Marcoleta? Ayan, kitang-kita mo dito, ang daming mga ginawang kasalanan si Marcoleta. Unang-una yung hindi niya pag-amin na meron siya nakuhang 30 million na contribution sa mga kaibigan niya. Yung palang perjury na yun eh. Okay? Nag-submit ka ng isang sworn statement tapos nagsinungaling ka. Sunod, yung pag-amin naman niya sa isang programa na natanggap nga niya yung pera pero ang palusot niya ay natanggap daw niya yung bago daw ng campaign period kaya hindi daw niya kailangan ideklara yun. Ang contribution ay contribution kahit kailan mong nakuha pag ginagamit mo yan para sa kampanya at inamin niya na gagamitin to para sa kampanya niya para maging senador. Ngayon sabihin na nga natin na binigay ito sa kanya at hindi niya to ginamit sa kampanya. Pero siya mismo sinabi niya utang na loob. Tama si Lacson dito na that's indirect bribery. Bribing a public official dahil congressman siya noong time na yun. At hindi lang yun. Hindi niya to dineklara sa kanyang salin pa. So ang dami niyang nilabag na batas dito. Pero nakita mo yung sagot ni Marcoleta, that's what you call impunity. Dahil tingin niya above the law siya. Tingin niya hindi siya kaya ng batas. At tingin niya hindi siya kayang patalsikin ng COMELEC o ng kahit sino man sa ating gobyerno. Kasi lahat ng ginawa niyang to, matatanggal na yan bilang senador eh. So ang tanong natin ngayon, tatanggalin ba siya ng COMELEC? I-disqualify ba siya bilang isang senador? Ako tingin ko hindi gagawin ng COMELEC yan. Tingin ko takot sila kay Marcoleta. Tingin ko talaga hindi nila kaya si Marcoleta. Kaya ganyang kalakas ang loob ni Marcoleta. Ngayon sa issue naman ng SALN, tingin ko kaya ba siyang tanggalin bilang senador? Sana. Pero hindi ako umaasa. Ngayon sa issue naman ng indirect bribery, kailangan talaga tanggalin yun eh. Hindi ko alam kung ano yung proseso para matuloy ito o para matanggal siya. Pero kailangan tanggalin na ito si Marcoleta sa lahat ng ginawa niyang kasalanan at paglabag sa batas.
Bakit siya magiging exempt sa mga iba't ibang mga kasalanan na nagawa niya? Iba't ibang paglabag niya ng batas. Kailangan tanggalin siya bilang isang senador. Hindi siya deserving maging senador. Pero kung mangyayari ba yon, hindi natin masabi. Dahil dito nakikita natin ang batas natin ay hindi patas. Pag mga makapangyarihan ka tulad ni Marcoleta na nakakapit sa INC, malamang hindi ka gagalawin ng gobyerno. Pero malay mo, naniniwala pa naman ako sa mga milagro. Tapos sunod naman pinag-usapan ni Lacson dito yung issue with Zaldico na sinasabi nga niya na kailangan talaga bumalik si Zaldico dito para gumawa ng kanyang testimonya. Hindi pwedeng gawin through Zoom to. Kasi walang hawak ang gobyerno kay Zaldico kung ano na lang sinasabi niya eh. Kailangan siya magpakita dito para magsabi ng katotohanan kung may alam siya talaga. Pero yun nga ang problema kay Saint Zaldi di ba? Wala nga daw siyang kasalanan. Lahat daw nung bilyon-bilyon ay pumunta sa ibang tao, hindi daw sa kanya. Tapos yung isa pang sinasabi ni Marcoleta, bakit daw parang walang ginagawang aksyon laban kay Martin Romualdez dahil nga sa flood control issue na marami na daw nagbibintang. Pero pag tinignan niya yung Blue Ribbon Committee report ni Lacson, kitang-kita dito na may rekomendasyon nga ang Blue Ribbon Committee na magkaroon ng fact-finding investigation, AMLA bank inquiry, ibig sabihin buksan ng AMLA yung kanyang bank records, tapos filing of freeze order petitions and forfeiture. Ang problema nga, hindi nga ni Marcoleta binasa ata itong Blue Ribbon Committee report kaya kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya. At ito ang lahat na rason kung bakit si Marcoleta ay hindi ko na matatawag na senador kundi tatawagin na nating senatrol dahil ang ginagawa niya ngayon ay pagtotroll lang kay Senator Lacson at sa buong Pilipinas. Dahil nakikita natin dito na ang talagang pinoprotektahan lang niya ay ang mga tulad ni Diskaya, mga tulad ni Zaldico, tapos idagdag mo pa yung pagiging senador niya dahil sa kanyang mga statements laban sa Pilipinas. Ito ang pinakita ni Lacson tungkol dito. Na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is not merely suggestive, Mr. President. Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat lang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, ay gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his, i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na marin ko pinabubulaanan. Ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that this Spratlys was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin. Kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China, yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired.
O kitang-kita natin dito sa issue ng West Philippine Sea na hindi talaga para sa Pilipinas si Marcoleta. Kaya nga nakuha niya yung moniker na senador eh. At paano niya mabibintang na kahit sino sa atin na iisipin na pinoprotektahan niya ang China kung mismo yung kanyang mga ginagamit na mga salita ay galing mismo sa China? Kaya nga sinasabi ni Lacson, pinaparot niya yung sinasabi ng China eh. Nakapagtataka talaga, no? Kung bakit nga ba niya ito ginagawa? Ano ba yung kanyang interes na protektahan ng China laban sa Pilipinas bilang isang senador ng ating bansa? Nakakahiya ka, Marcoleta. Tapos ginagaslight mo pa yung buong Pilipinas na paniwalaan na hypothetical lang daw o nagjo-joke ka lang. Yan ang palaging palusot ng mga kampo ni Duterte. Ano? Joke na lang lahat eh. Pag may nasabing mali, joke lang naman yun. Tayo lang daw ang may mali siya sa sinabi niya. Hypothetical ba yan yung sinasabi niya sa KIG, Kalayaan Island Group? Hindi. Sinasabi talaga niya, i-give up. Kaya sa mga sumusuporta dito kay Marcoleta, nagtataka talaga ako sa inyo kung ano yung sinusuportahan nyo. Dahil ang nakikita ko dito ay isang senador at saka isang senatrol. At tama si Lacson sa kanyang huling pahayag dito kung saan tinatanong niya itong tanong na gusto nating malaman lahat. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. At dahil dito kay Lacson, natameme na si Marcoleta. Alam mo ba, nung in-interview siya pagkatapos ito, wala na siyang masabi. Dahil mahirap talagang sagutin at gumawa ng palusot dito sa mga sinasabi ni Lacson. Kaya ayun, nakahanap ng katapat si Marcoleta. At salamat kay Senator Lacson na ginawa niya itong privilege speech at kinompile niya lahat ng mga kasalanan ni Marcoleta. At sana nga nagkaroon din ng greatest hits na video tungkol sa kanyang mga pahayag laban sa West Philippine Sea, laban sa sarili niyang bansa na nagpapabor siya sa China. At dahil dito, malinaw na sa ating lahat. At tama yung sinabi ni Ronald Llamas na si Marcoleta ay isang senador. At hindi lang yon. Ngayon alam na rin natin na isa din siyang senatrol. Kayo, ano tingin nyo? Kampi pa ba kayo kay Marcoleta pagkatapos yung papakinggan itong pahayag ni Senator Lacson? Dedepensahan pa ba nyo yung mga tulad niyang senador at senatrol? Isulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, please make sure to subscribe to my YouTube channel at consider becoming a paid member as well. Makakatulong yan para mas marami pa sa ating mga kababayan ang makakita ng mga videos sa tulad na to. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.